After 3 days, sinabihan ako ng client ko na, okay, you're on board now. Sabi niya, meron akong 2 client. Pero, hindi ako tech savvy. Hindi ko alam yung Canva. Oh, no! Hindi ko alam yung AI, kung paano gawin. Hindi ako ganun kagaling sa typing. Hindi ako ganun kagaling sa type. Ayun, nagawa ko din naman. Actually, hindi ako nahirapan sa mga assignment. Even though sabi ko nga, hindi ako tech savvy. Kaya lang talagang siguro sa sipag, sa faith, siguro yun sa motivation ko, na gusto ko talagang matuto. Yung edad ko, hindi ko na inisip yun. Basta alam ko, kaya ko to. Wala, never ako tinanong sa age ko. Wala pang nagtanong sa age ko. Kasi nakikita nila yung beauty ko eh. Hi, good day sa inyong lahat dyan, mga nanonood. And thank you, Nina, for inviting me here. Thank you and giving me a chance. Oh, napansin niyo ako. I am a civil engineer in profession. I worked in the construction industry before I transferred to the ASBA as freelancer. I worked in the Philippines for almost 15 years. From a company doing all the projects there in the Philippines, mostly the malls. Mga nakikita niyong malls, isa ko sa mga... Anong malls? Mostly all the Ayala malls. From Ayala Center Cebu, Ayala Center Alabang, Ayala Center Glorieta, actually Trinoma, Marketplace, and most of the Ayala, because ina-handle ko yan, DMCI construction companies, and of course the FFQs, and actually I have handled also the GG Summit BAPI projects there in Batangas. Grabe, and big time pala itong kausap ko. Then I worked so many projects, kaya lang medyo matagal na. Nakalimutan ko na. And then naging contractor. Hindi naging maganda yung sa construction ventures namin. And then, ayun, nag-decide ako mag-abroad. And then, I worked first in Abu Dhabi as a planning engineer for almost a year. And then, I turned here in Qatar for almost, 13 years na ako dito. And then, I stopped working 2023. I decided to stop working because yung mga anak ko, lagi na akong sinasabihan na, oy, tama na. Kasi, I already 60. By the way, I'm already 60. I'm running to 61. 60 years old na ako last May 2023. So, I decided na, okay, stop na ako. But, I don't want to stop na dun ka lang sa bahay. I have to get another something na magiging busy ka. Actually, 2019, na-discover ko na tong ASBA, Machination. During 2019, while I'm doing museum project for the preparation of FIFA, I don't know if you know this FIFA project here in Qatar, 2022 FIFA World Cup. Oh, yes, I heard. Isa sa mga projects namin ay isang museum. Kaya lang, dumating yung pandemic, and then all of us, we've been in the work from home. And by the way, regarding my health issue, I was diagnosed a kidney failure for 2015. So I did the dialysis for 5 years, but still working, And then sa dati mong work as engineer. Yeah, as an engineer, as a planning engineer. I got my kidney transplant 2019. And my donor is my eldest daughter. Successful naman yung transplant ko, but I am already immunopresent. So, you know, yung talagang kailangan ko, during the pandemic, kailangan kong ma-isolate. Luckily naman yung company ko, talagang inanula ako na, okay, yung nagsabi na yung company namin, okay, kailangan nating i-work from home lahat. Ang inuna nila ako. Kaya ako talaga yung pinaka-unang tao na mag-work from home na ako. And then, during the time, ang hirap pala na work from home ka. Parang ang haba ng oras. I am doing the stuff for 8 hours in the office, but I can work it for 2 hours only pag nasa house ka na. Ang dami kong time. So that time, hindi naman ako mahilig kung ano-anong gawin. Hindi ako mahilig sa social media. Nakita
nakita ko yung YouTube nyo. Actually, this one. Nakita ko si Nikki B, ang nag-interview. In-interview niya yung nakita ko si Ma'am Liz. Galing naman ito. And then after that, when I finished work, binalikan ko yung video niya. Nakita ko, from that time on, nandun na sa parang pumasok na sa DNA ko siya. Parang nakita ko na, ay wow, ang galing niya. Kasi naghahanap na talaga ako ng something na magagawa ko. Dahil 2000, sabi ko kasi, I have to decide na kung ano bang gagawin ko after. Kasi 2009, I'm getting older na. Retirement na. May retirement age na ako. Kaya kailangan ko na mag-prepare kung ano yung gagawin ko. Na ako talaga, yung tao na hindi ako nagsisettle lang sa bahay. Workaholic ako eh. Sabi ng mga yung asawa ko na doon yung trabaho. By the way, I'm single mom here with 3 children. Beautiful and intelligent children. Mana sa ina. My daughter is the first one is in UK and the second one is in US. And kasama ko yung youngest ko dito. They are also working now. Kita ko si Ma'am Liz na inspire ako. Coach Liz Aquino. Yes, Coach Liz Aquino talaga. Kita ko sa kanya, napaka niya. Kasi ini-explain niya yung kanyang journey and then how, kasi sabi niya, ang ko talaga, seller. Ang galing pala, sabi ko, gusto ko maging Amazon seller din. Kaya nasabi ko, parang ang hirap, alam mo, hindi naman ako, sa planning department ako, project management ako, by the way, PMP ako, dami kong mga trainings, pero hindi ako tech savvy. Kung ano lang yung pinag-aaralan ko, yun lang yun. Oh, no! Hindi ko alam yung mga digital marketing and everything. Hindi ako ganun kagaling sa typing. Yung typing skills ko, alam mo naman nung time na nag-college ako sa time ko, wala naman kaming computer. Typewriter. At hindi talaga ako, meron din ako before when I was in the Philippines, I have my secretary, kaya hindi ako marunong, hindi ako ganun kagaling sa typing. At paano kaya ako magiging e-commerce seller kung hindi ko alam to? Then, tingin ako yung mga courses, 2019. Busy pa ako nung time na yon. Then, natapos na yung pandemic, natapos yung project namin. Then, dumating na yung 2023. Nagkakaroon na ng problema sa construction here. Medyo nagda-downsizing na ang company, tapos na yung PIPA, tapos na yung construction. Kaya alam ko na one of these days, I'm in my retirement space na. Parang naging porsigido na ako talaga na binalik ko na naman siya. Hinahanap ko, sinerch ko talaga. Yung pala, meron din pala sa namin, sa group, meron kasi dito mga organization, business organization din na mayroon na rin palang na nag-seller, nagiging Amazon seller, but sa UAE. Then naging friend ko siya, nagpapaturo ako sa kanya. Pero parang kulang pa din. Sabi ko, kailangan ko mag-aral. So nagkaroon ka po ng kakilala na Amazon seller? Oh yes, Amazon seller. Pero hindi siya naging, bali ang ginawa niya is, nag-aral siya sa Amazon talaga eh. Hindi ko alam kung pero hindi siya sabi ko ako doon ako sa, parang hindi po ba very timely na gusto niyo maging Amazon VA tapos meron ka ring nakilalang Amazon seller? Yes, and then sabi ko, nakiusap ako sa kanya na pwede bang mag part-time sa'yo at matuto ka lang. Kaya lang, sabi niya sa akin, no, okay, kaya mo yan. Kasi ikaw nga ang galing-galing mo, ganyan sa sa work ko. Kaya mo to. Then, nung nandun na ako, well, ang hirap pala. Ang hirap, hindi ko to, parang wala akong kaalam-alam, parang ganun. So, hindi, magde-decide ako, mag-aaral ako. Sabi ko sa akin, yun ang nangyari sa akin. Nag-try ako ng venture mag-aral. Kaya ayun, nakilala ko. Sinerch ko yan. Actually, ang kulit-kulit ko nga doon sa, paano ba ako lagi ako nag-message sa customer service kasi sabi ko, magkano ba bayad, dapat pa kailan. Sabi nga niya, may advance, sabi niya, yun daw yung walang quotes. Ay, gusto ko yung may quotes. Sabi ko, ito yung post. Sabi ko, chinek ko naman yung posting. Very sabi ko, okay lang ang cost kasi, siyempre, ang pera namin dito, hindi naman Kaya sabi ko, okay lang.
Pero medyo sabi ko, magkano bang sweldo niya pag maging ganyan? Kasi sabi ko, instead of seller muna, mag-aaral muna ako mag-BA. Yun ang naging basis ko para ako nag-ASBA. Pero may takot pa din at may back kasi hindi nga ako tech savvy. Ang dami kong hindi alam. Wala akong nakikita kasing edad ko. Parang, ang babata naman ng mga to. Pag ako ba mag-apply, baka naman hindi ako tanggapin kasi of my age. Sa talino niyo ba naman po? Kaya lang sabi naman ng mga yung mga anak ko, yun mga number 1 fan ko yun eh. Sabi niya, Mama, ilaban na natin sa beauty. Sabi ko, Gusto ko yung motivation niya. Sabi ko, yun na nga yung laging nagiging sagabal sa akin eh. Minsan naranasan ko sa isang company na nasabihan ako na kaya ako napunta sa position ko. It's because, siyempre, hindi naman ako ganun kagaling kasi I came from a technical sales department. Puro never ako naging planning engineer. Ganon. Hindi ako technically, kumbaga wala akong experience, ganyan. Ang ko lang daw ang panlaban ko, beauty, nothing. Lagi ko na yun, parang, inilaban, maganda lang yan, kaya ganyan yan. So far, sabi ko, hindi. Kaya yun, that time, nag-aral ako. During nag-aral ako, naging PMP ako, Project Management Professional. At nag-masteral, kasi nag-masteral naman ako, may masteral naman ako dyan sa Fiati. I completed my masteral in Fiati University. I don't know if Fiati is still here. Meron pa bang Fiati? I think it's still. Diyan ako nag-masteral sa Management Engineering. Mahilig talaga ako mag-aral. Iyon ang ko parang, kaya siguro sa edad ko wala akong partner kasi wala akong ginawa kundi mag-aral, magtrabaho, mag-aral. Workaholic. Yun lang yung ko, parang yun ang life ko. Kaya yun, mahirap ang single mom, kidney transplant. It really is hard yung mga napagdaanan niyo po as a single mom, working para sa inyong 3 kids, and starting all over again. By the way, guys, nag-usap kami ni Miss Mel kanina. She was, 'di ba, at the height of her career as a planner sa pagiging engineer. Engineer planner, tama po ba? And then starting all over again at the age of 60 because she wants to keep on going. Buti po, despite everything that happened to you, sinubukan niyo pa din po mag-venture out into a very, very different industry, which is being an Amazon VA. Bakit, saan po nanggagaling yung lakas ng loob niyo? Ay, sabi ko, ayoko umiyak kasi, anyway, hindi naman ako nag-makeup. Actually, yung lakas ng loob ko sa mga anak ko. Actually, wala akong sinabihan na may interview ako. Hindi alam ng mga anak ko na, magpa-interview ako, hindi alam ng mga kasama ko sa grupo ko na. May nangyari din during the classes kasi I enrolled in ASBA. Kasi March, I already decided to stop working 2023. May alam ako sa trading. I'm doing trading, stock market. Kaya lang nung time na yun, medyo naging hindi maganda yung finances namin dahil yung company ko, hindi sila nagbibigay ng salary on time. Actually, hanggang ngayon, hindi ko pa rin nare-receive yung settlement ko. Almost a year na. Ganito kahirap dito sa Qatar, sa totoo lang sa ngayon. Nag-enroll ako sa ASBA, pero nag-start ako mag-training ata. We started June. Nagawa ko naman yung mga assignment. Ang problema ko yung pag-present na. Yung gagamitan mo na ng Canva. Hindi ko alam yung Canva. Hindi ko alam yung AI kung paano gawin. Ang galing ng natutunan ko kaagad. Kasi yung husband ng anak ko, meron siyang account ng Canva professional ko. So sa ko pakigamit nga, ayun, nagawa ko din naman. Nagagawa ko, hindi ako nahirapan. Actually, hindi ako nahirapan sa mga assignment. Even though sabi ko nga, hindi ako tech savvy. Kaya lang talagang, siguro sa sipag, sa faith, siguro yun ang sa motivation ko, gusto ko talagang matuto. Yung edad ko, hindi ko na inisip yun. Basta alam po, kaya ko to. Minsan, tinitingnan ako ng anak ko, sabi niya, okay ka lang ba dyan, ma? Sa pinagagawa mo dyan? Okay ka lang? Sabi ko, oo, okay lang to. Kaya ko to. Sabi ko sa kanya. Pero anyway, may naging problema pa ako. Kasi
supposed to be graduation namin nung August 4. Natapos ko naman lahat yung assignment, pero 'di ba yung magkakaroon ng one-on-one. Actually, I never had a chance na mag-one-on-one kami ng coach ko. Kasi before the graduation, I got an accident. Yung accident na yun is severe. Kasi as a kidney transplant, nakalimutan ko na isa pala sa mga ko is yung bones ko is very brittle na. Nakalagay doon sa ko na hindi ako pwedeng mahulog or kaya matouch man lang. Dahil nga sa steroid na ginagamit ko. Kasi meron akong maintenance ng steroid na nagpapahina kaagad ng bones namin. Na-disgrasya ako noong time na yun, July 25. So, that time, hindi ko alam kung mabubuhay ako o hindi. Kasi grabe, severe yun eh. Oo. As a kidney transplant, mahirap. Maoperahan na naman ako. Hindi sinabi sa akin ng doktor na napaka-severe yung situation ko. Pero sabi nila, kaya mo. Pero ang sakit, sobrang sakit. Ang hirap pala. Hindi ko ma-imagine yung sakit. Hindi ko alam kung paano ko na-travel hanggang sa hospital. So, make this story short, hindi ako nakagraduate ng ASBA. Nung time na yon, hindi ako kasama. Anong batch niyo po? Batch 32 ako kay Coach Mynet. Hindi ako nakasama. Pero tapos ko yung assignment. Yung lang profiling, yung interview na sinasabi, hindi ko napag-aralan yon. Hindi ko naabutan yon. Kasi yun na yung mga i-discuss sana nun. Kaya wala akong alam kung paano mag-upwork, mag-ganon. Wala, hindi ko na yon. Hindi ko na yan. Kay Coach Zaraya, hindi ko na naabutan yon. Ang dami ko rin kulang. It was almost 6 months. Nawala ko sa ASBA kasi hindi ako nagagamit ng social media. Kasi ang sakit sobra. Isa lang yung kung ang may diferensya. Kaya lang yung damage ko. Dalawa yung operation ko. Kabilaan siyang linagyan ng bakal. Okay lang kung normal ka lang. At my age and my case, mahirap yon. Meron pa akong sa heart. Lahat na lang ata ng sakit binigyan na ng Nadaanan niyo po. Minsan nasasabi ko, Lord, ano ba? Kota na ako Wala na bang ibang-iba? Lagi mo na lang akong binibigyan ng ganito. Pero alam mo ba na nagtataka naman ako sa lahat na bibigyan nila. Minsan mga doktor nagtataka na rin sa akin. Bigla na lang ako nagiging okay. I have my doctor in nephro. I have my doctor in heart. May doctor in geriatrics, lahat na lang kasi dito, ang kagandahan dito na nandito pa ko sa bayan namin na to ay libre lahat, pero kung nasa Pilipinas ka, of course, billion yon. Dito alaga ka. After how many months, sabi ko, balik na ako sa ASBA, kaya ko na siguro. Even though, nakaupo lang ako, pero hindi ko talaga nagagalaw yung pa ako. Nakakatayo pala ako, pero with my caregiver, may sinusuportahan niya lang ako, tapos minsan sinasabi ako nung caregiver ko na, kailan ka ba nga maghawa sa computer mo? So, sabi ko, oo, kailangan kong dyan uli. Matutunan ko uli. Siguro, Nagsubok ka pa din. Despite na hindi kayo umattend ng graduation, ano po yung naging journey niyo po? Na nagkaroon po kayo ng accident, ng hospital, hindi umattend ng graduation. Ano po yung next step nyo towards becoming an Amazon VA? During that time, nakita ko yung mga post doon na there will be a challenge. Sabi ko, sama na lang ako dito. Ang style ko, yung laptop ko nandito, pero nasa kama lang ako. Kasi nga, hindi ako makalakad, hindi ako makatayo. Nung nag-start ang challenge, sabi ko, sasama ako dito. Ayun, sumama ako, nakita ko yung challenge. At ito ganito pala. Kasi doon yung challenge, nandoon yung anong steps mo na gagawin yung pag-apply. Kasi meron doon apply. Okay. Sabi ko, sige nga, nagawa na ako ng CV, challenge number 4 ata, yung mag-send ka ng CV. Ang ginawa ko, nag-send na ako ng CV. Na number 2 pa lang. Sige nga, tingnan ko kung may makapansin. Ang dami din, siguro mga 3-4 din ang sinend ko. Hindi ko nagawa yung sinasabi nilang padamihan ng Kasi ako mismo, natatakot ako Kasi baka biglang tawag, lalo ako mag-frustrate. Yun ang iniiwasan ko din kasi baka madidemotivate ako. Timely naman, may nag-reach out sa akin, yung isang client na yun. Sinabi niya na siya sa CV ko, sabi ko, normal lang naman yung CV ko Ginanon ko siya, pero
nung in-interview na ako, of course, kasi medyo may takot pa, nangangapa pa. Pero sinabi ko talaga yung totoo. Sabi ko, I'm just new. Background ko, yun yung tingnan nila. Ito yung work ko before. I'm in the project management, ganyan. Sabi ko, try mo ko. And then, wala namang mawawala pag itinunay mo ko. And then, sabi, okay, I will give you a try for 2 weeks, sabi niya. Ingit ko lang po, buti hindi sila nagtanong about your age and you as a mom na may mga other commitments. Hindi ka nila tinanong about sa ganon? Wala, never ako tinanong sa age ko. Wala pang nagtanong sa age ko. Kasi nakikita nila yung beauty ko eh. Yun ang panlaban. Oo, kasi ako kasi talaga sa age ko, marami sa akin nagsasabi bakit daw hindi nakikita sa age yung ano daw sikreto ko. Ang sikreto ko is maging mabuting tao ka. Be faith. Saka maging totoo ka lang. True. Yung good energy mo within you, diba? Napapansin niya ng ibang tao. Never akong tinanong sa age ko. Even doon sa mga Google Forms, diba? May mga age doon. Linalagyan ko talaga. Sinabi ko talaga yung totoo kasi mamaya malaman nilang hindi naman totoo, diba? Kasi lagi ako nagsasabi na I'm just new, I am just a newbie, but you have to try me. Because my work attitude is different from the other one. If you try me. Ito talaga yung laging sinasabi. Kasi iba talaga ako magtrabaho. At alam niya ng mga naging katrabaho. Yes. Wala sa aking oras, wala akong Pag ako nag-commit, I commit everything. Ganun yun. Tingin ko na feel ng clients yung grit mo and you being a tenacious person na talagang you really want this, you have this, yung mga values na ina-uphold mo, work ethics. Meron kang backup sa mga past experiences mo. Kahit hindi siya Amazon VA, kahit newbie ka, meron kang naipapakita kung sino ka, yung characteristics mo. So, congratulations for landing that client. Anong niche ng client na yun? Kasi ina-apply ko lang talaga product research kasi yun lang naman laging number 1 na Pero alam mo ba, nag-start ako sa SEO na hindi ko naman alam. SEO? Yes. Alam mo bang ang requirements niya is to optimize this store. And meron silang 4 na store. And ginawa ko doon is to optimize the store. First, okay, actually, ginagamit ko lang naman yung aking napag-aralan. At mahilig nga ako talaga mag-search. Naghahanap ako ng yung mga ganito, sinisearch ko sa YouTube, sa atin, sa modules. Kasi, oh my God, ang galing talaga ng modules ng ASBA. Sa totoo lang, napakagaling of all the modules na nakita ko. Sa mga katulad ko na talaga nag-start pa lang, hindi naman talaga tech-savvy, ay para sa amin to. Na talaga maiintindihan mo at saka madaling kapain at hindi ka mahihirapan. Kaya nung time na yon, ang ginawa niya, buy box optimization niya. Anong alam ko ba dyan? Sa buy box optimization. Okay, you start this one, improve the listing of this product and then search if it is why is it not in the buy box. Sabi ko noon, ano naman gagawin ko dito? Alam mo ba? Wala akong tinanungan kasi nahiya naman ako magtanong sa mga kasama ko. Minsan nag-reach out din ako sa coach ko. In the way naman, okay tinanong mo kung paano? Hindi ako masyadong para tanong sa community. Kaya lang, yung mga tanong ko, tinatanong na nila doon. Di ba meron naman doon mga previous page doon. Yun, doon ko na lang sinerch. At magaling ako sa searching. Mabilis ako sa mga ganyan. Talagang, gumagawa ako ng paraan sa YouTube din. Yan ang unang-una ko. Hindi ako nag-product research nung una. Optimization kaagad, diniretso ako. And after that, sabi niya 2 weeks. Alam mo ba, hindi ako nagsabi sa group, sa challenge na, nakakuha na ako ng client. Hindi ako. Kaya alam ko, ako yung pinakauna sa challenge na nakakuha ng client. Pero hindi ko sinabi yon. Kasi, sabi niya, training pa lang hindi pa yun hired. Sabi ko nga Pero sabi pala nila, hard na daw pala yun. Pero since na hindi ko nga alam yun, wala akong alam. Okay, so ang ginawa ko, okay, after 3 days, sinabayan ako ng client ko na, okay, you're on board now. Sabi niya, what? Sinabi ko dun sa, yeah, you can
Sabi ko, oh really? Alam mo, hindi nga ako nagtanong kung magkano sweldo ko. Hindi ko nag-ano ng per hour kasi tapos nung malaman ko na lang yung per hour na binigay niya, okay, good. Sabi niya, kasi nakikita ko naman yung mga per hour ng mga AD na mga nag-start pa lang. Okay naman yung binigay niya. Hindi ko alam, si Lord talaga ang gumawa ng paraan na binigyan, okay, sobra na yung hirap mo, bigyan naman kita ng isang reward. At binigyan niya naman kahit paano. That time na patapos na ata yun, nagsabi na ako sa group, meron akong client, ganyan. Yeah. Pero, actually, nag-start na ako, matagal na. Ayun, then after that, di ba, nagsabi na ako noon, the next day, may nag-reach out din sa akin. Hindi pa natapos yon yung challenge na yon. Isang online arbitrage na client. Nakita doon yun yung file ko, product research din. Mag-product research daw ako ng online arbitrage. Sabi ko, hindi ko alam yung online arbitrage. Kasi di ba sa naman natin is private label. Ayun, nag-try din. Sabi niya, mag-try ka ngayon na dapat isang client per day lang. Tapos bayad niya 15 per hour. Sabi ko, baka baka scam to. Laki Hindi, per hour, per lead. Ganon. Okay. Sabi, hindi ako kasi iniisip yung bayad. Actually, even though yung kailangan, kaya nga tayo nagtrabaho, di ba? Kasi alam ko yung sarili ko, ako kasi ganun eh. Paano ko babayan ng isang tao kung wala ka namang alam? Tama. Ayun ang lagi kong sinasabi. So, ayun, nag-aral ko, nagtanong din ako kung paano ba mag-online arbitrage, ganyan. Tapos, okay naman, yung kasing client na yun, marami siyang binigay, marami siyang tinuro. Nakita ko dun sa Discord namin na, ito ang gagawin mo, ito yung steps, ito yung by the way, it's UK client, the other one is US kaya naging UK client din yun. Then, during that time bago natapos yung challenge na yun, meron akong 2 client. Tuloy-tuloy lahat ng clients mo. Oo, automatic yun. Nung time, hindi natapos yun. Pero hindi na ako nagsabi na ito may ganun. Kasi hindi ako pala post sa social media, sa FB ko nga, hindi ako nagpo-post. Kasi hindi ako mahilig tawag doon, mag-brag ng sarili ko. Basta sinabi ko lang na ganito, na nakakuha ako ng client. Ang UL, napakahirap din maghanap niyan. Sa totoo lang. Pero sa akin, sa mga binigay ng client na yon, ng mga tools, may tools siyang binigay, saka yung mga access niya sa mga natulungan talaga ako. At nag-research din ako. Makaka 5 leads ako everyday, minsan. Kasi nga, iniisip ko yung, itong bayad nito. And every time na sinasubmit ko naman sa kanya, approve naman niya. At tuwa na ako, sabi ko, tama na ito siguro. Yung time na nag-start na talaga ako, nag-aral na ako ng todo. Tinuduhan ko na talaga. Kasi yung isang client ko na yon, by the way, yung private label ko, sinabihan na ako na, you try this, kailangan natin. Kasi yung one time kasi yung aming nag-handle ng inventory, medyo may sakit. And he's from the UK din, yung BA na yon. Sabi niya, bakit pag-aralan mo nga ito kung paano ito gagawin, ikaw ang gumawa nito. Sabi ko, gusto ko yan. So, binigyan niya sa akin yung access nung ginagawa nung Ayun, nag-aral ko ng inventory. Kaya ngayon, ang galing ko na sa inventory. Lahat ng pagdaanan niyo po tapos sumali lang kayo sa challenges and then ang dami ng nasubukan na niche like online arbitrage, SEO, tapos pati na din inventory, natututo ka. Kahit hindi natin makuha yung gusto natin na specific niche, pero yung mga dumadating sa atin, marami na rin tayong opportunities of, diba, natutunan na magampanan yung task natin as an Amazon VA. Actually, ang lagi kong nagiging dyan, yung pagsasama ko dun sa study buddy ni Coach Eric. Silent akong nag-a-attend. Nagtatanong ako sa kanya, mga 1, 2 lang. Pero yung tanong talaga na yun, dun yun sa client ko. At natutulungan din ako. Marami nag-reach out sa akin sa LinkedIn. Ang dami ko ng connects. Sabi ko, hindi ko nga alam kung bakit ang dami. Ang maganda pala pag nasa e-commerce ka, dapat mag-reach out ka at hindi ka talaga magiging mag-isa lang. Ang dami mong magiging kasama, karamay
sa pinagdadaanan mo. Mag-reach out ka, yun ang naging kasama ko. Mahilig ako magtanong. Pag hindi ko alam, tanong ako ng tanong. Marami talagang tutulong sa iyo. Kasi nga si Lord napakagaling talaga. Sabi ko nga sa iyo, siya talaga gagawa ng paraan. Ang dami namang challenge. Sa akin, dami kong challenge. Sige lang, basta may tiwala ka. Fan ako ni Father Jerry Ogos. Yung BTS niya, yung Believe, Trust, and Surrender. Iyon talaga lagi mong hinahawakan. Wala naman tayong yung mga nakikita natin, lahat na nare-receive natin, dadaan lang sa kamay natin yan. Pagyamanin, pag-ayusin lang. Ito yung asba na, actually wala kang nakakaalam ng kaibigan ko. Pag makita nila itong YouTube na to ito na pa ginagawa niya. Magugulat sila na, wow, ito na palang ginagawa ni Mel. Kasi wala akong sinabihan ganito na nag-work na tapos na sa profession namin. Naghahanap pa ng another income, passive income or something rather. Well, ito na talaga yon. Itong ASBA, napakalaking tulong, sa totoo lang. Napaka-vulnerable ng purpose ni Ma'am Liz. Naiyak ako. Ano po yung nagawa ni Coach Lish at dahil ginawa niya ang Amaze Nation? Kasi ang dami niyang tutulungan katulad ko. It's not yet the end of your career. If you really want to work, if you really want to do something. Kasi ang hirap maging after ng retirement mo, you will just stay at home, travel dito, travel doon. Yung mga katulad, siguro yung iba na mahilig sa ganon, ako kasi yung tao na hindi mahilig. Actually, takot kasi ako na ma-stop yung utak ko na ma-stop siya. Kasi lahi namin yung Alzheimer's. My mom was taken away by this disease. Sabi nila, hereditary yan. And it works with the mental, right? Kaya dapat i-enrich mo lang lagi yung mental awareness mo na katulad ko na wala akong ginawa sa buong buhay ko ni mag-aral. Okay. Yung bang lagi kang nag-search, lagi kang active yung mind mo na wag mo siyang i-stagnant. I really advise this one sa mga katulad ko na retirable na pero gusto pa rin namang kumita pa at enjoy sa buhay. Why don't you try this? It really helps. Imagine hindi ako pwedeng mag-work na outside. Ito yung binigay ni Lord sa akin. Ikaw na yung gagawa ng oras mo. Ito yung binigay niya na tulong niya. Ang ASBA talaga, napakaganda ng ginawa sa akin. Ito yung nakafocus ako. Kasi gusto ko talaga mapag-aralan ng maigi, matry, maayos to at talagang gusto ko na maging seller ako, yun na yun. In the future, anuhin po natin yan, i-pray po natin kay God yan na talagang mas mag-advance yung career mo as pagiging Amazon VA, maybe in the future maging seller, or why not, magkaroon ka ng sarili mong agency that you start hiring people, mga tulad mo na mga may edad na who wants to start fresh as an Amazon VA. So, nakakatawa naman journey niyo po. Oo. Yes, kasi kailangan mo rin matumulong Kailangan mo rin makatulong sa iba na nangangailangan din. Dito kasi pag nag-reach ka na ng 60s, hindi ka na pwedeng mag-work. Meron kasi ditong age, limit sa lugar namin. Lalo sa mga katulad kong professional, meron silang ganitong age limit lang. Kaya ito wala naman itong age limit hanggang kaya mo, kaya ng isip mo, kaya ng utak mo, at meron kang work ethics na kaya mong gamitin. This is it. Kaya mo to. Yun din talaga ang inaay ko, na makatulong. At the same time, magkuha mo rin yung gusto mo. Yun ang purpose natin sa buhay May balik mo din yung binigay sa'yo ni Lord. Kung ano yung binigay sa'yo, hindi naman para sa'yo lang yan. Share mo din yung blessings. Correct. Share your blessings para, diba, makatulong tayo sa mga ibang tao. Just like us na who are also facing challenges, but then hindi tayo magtulungan. And yun talaga ang culture sa Amaze Nation. Everyone ay pahilaang pataas. Now, yes. Before I let you go, I'm sure the people are curious. As someone who is already in their retirement age, nakapag-start fresh as an Amazon VA, how much are you earning as an Amazon VA there in Doha, Qatar? As an Amazon, actually,
Hindi ko pa nire-reach kasi yung power of why ko pero pinagtaas. Actually, di ba meron tayong power of why? Siguro nung makita yun ng coach ko, pinagtaasan ata ko ng kilay noon. Kasi, of course, sinasabi ko yung existing salary ko. Medyo hindi pa rin ano yun, kasi iba talaga yung as an engineer. Hindi iba yun. Sa planning, specifically, ito kasi yung sa mga pinakamataas na division ng engineering dito sa mataas to. Kung may mga anak dyan ng mga civil engineer, yun ang engineer na kuhanin. Oo, ito yung ano nyo sa mga anak nyo. Ito yung... Pero okay naman ng earnings mo as an Amazon VA sa retirement mo. May small portion of money ka. Yes. Meron naman so far. Hindi pa siya ganun ka overwhelming because, I'm just started. Kasi I'm still continuing my application. Ang maganda nga lang dito, marami naman nag-reach out sa akin. Sometimes sinasabihan ako na overqualified ka na. Kaya minsan hindi rin ako nakukuha. Kaya sabi ko, ano dapat kong gawin dito? Nakuha ko na yung pinambayad ko sa ROI na sobra na. Nagkaroon na kasi ako ng na part-time as an product research. Kasi marami akong nakukuha lalo sa Upwork, 'di ba? By contract lagi 'yon. Hindi ako nagalagay sa milestone Doon lang ako sa after finish the project. Yun lagi ako. Kaya ang ganda naman. So far kung I will not just mention the amount, pero maganda siya. Maganda ang ROI niya dito. And ito, ang masasabi ko, if you are living in the Philippines, it's more than enough. Kailan syempre nandito ako, alam ko naman na ma-reach ko yun. Itong sinasabi ko sa Power of Why ko, ma-reach ko yun. Manifest natin yan. At manifest ko yun. Na yan. Kaya yun. Kaya naman siya. It's a matter really of time. Especially right now na nagsastart ka na tuloy-tuloy na yan. And can't wait na ma-reach mo na yung income goal mo. And thank you so much, Mel, for being an inspiration to all of us. I really enjoyed talking to you. And thank you so much for gracing us with your presence. I'm so glad. Masasabi ko lang sa mga taong katulad ko din na retirable na sa mga katulad ko na talagang nag-work ever since, especially the single mom, na even though me, since na mga anak ko ay mga professional naman na lahat, okay lang sa akin. I'm working with myself na, with of course, the support ng mga, kasi meron pa rin naman ako mga finances na kailangan ko pa rin i-settle. That's normal naman, habang buhay ka pa, marami ka pa rin Tapos, yung mga gusto ko lang ibigay lang sa iwanan ko to sa mga makakarinig nito na kung meron pa kayong gustong gawin aside pagiging gusto niyo na nag-retire kayo, mga retired professionals dyan, do it like this. Napaka nito. Ito yung kailangan natin. We don't have to come to work every day, beating the traffic dyan sa Pinas na sobra. Katulad ko na nandito sa OFW. Actually, pwede na tayo umuwi using this one. Na hindi na tayo kailangang umalis sa sarili nating bayan, sa ating mga pamilya. Alam ko, sabihin ko, being an OFW, kung kaya rin lang naman magganito, gawin nyo na lang dyan. Instead of iwanan nyo yung mga pamilya nyo. Okay? Ayan. Ito ang pinakamaganda. Bakit? Kasi hindi ko to alam noon. Sana hindi nila ako nag-OFW. Sa totoo lang, kung alam ko to, dyan na lang ako nag-work. Bakit ako pumunta pa dito? Hindi. Siguro buo pa yung pamilya ko. Yun lang maiiwanan ko. And then, ang kikitain natin, makikita natin istapat na rin. Actually dito, yes, makukuha. Basta magmaniwala lang tayo sa sarili natin. Have faith in God. Kasi ito yung kailangan natin. And that's it. Magagawa natin lahat. The name of the Lord. That's it. Thank you so much, Mel, for that ultimate advice. Marami kami natutunan sa iyo, sa mga payo mo, sa mga stories. You were very transparent and very emotional ito yung interview na to. And na-enjoy ko ang pag-i-interview sa iyo. Oh, my last question to you is, are you a proud ASVA member?
I'm overwhelmed, proud na proud. Really, actually, sabi ko, I'm so proud na isa akong ASBA. Isa ako, nakita ko to, itong community na to, itong group na to, na Amazing Nation, oh my God. Sabi ko nga, kung ito ay nakita ko noon, hindi na ako nag-abroad. Hindi na ako nakipagsapalaran, hindi ko na naranasan yung mga hirap na naranasan ko dito sa abroad. Hindi ko na naranasan yung mga bashing, yung mga humiliation. Ang dami ko naranasan dito. Hindi lang nahalata sa akin, pero ang dami kong naranasan nun. Ang dami. Ang hirap na galing ka sa taas, bigla kang mag-start ulit. Nagawa ko to, naranasan ko dito. As a proud ASBA, ito yung alam ko na makakatulong talaga sa mga katulad ko. Hindi lang sa katulad ko, sa mga batang katulad nyo na nag-aspire na magpunta dito. Oh, after the graduation, I will work someday. And then after that, I will go to abroad, work there. No, you don't have to. Merong ASBA na tutulong sa inyo. It is really true. I am a proud member of ASBA. Very, very proud. Thank you so much for watching this video. If you want to know more about freelancing, follow us on our Facebook, TikTok, LinkedIn, and Instagram page. And if you have any inquiries, just contact the number on your screen. This is your Amaze Nation brand ambassador, Nina, and with Amaze Nation, we provide life-changing learning for extraordinary living. See you next time.